Kamusta? Kamusta? Welcome to the J. Roga Show, the first conservative podcast in the Philippines. We're protecting the Filipino family from woke ideology. Kung nabubuhay tayo sa isang mundo kung saan common sense at normalcy reign supreme at ito ang naghahari. Ang mga bata, kapag tinanong ng magulang kung ano ang gusto niyang kaining dinner, kung ang sinagot niya ay pizza or ice cream or candy, bilang parent ay hindi natin papayagan na palaging ito ang mga kainin ng mga bata sa dinner kahit na gustuhin pa niya ito. Or kapag tinanong mo kung anong oras siya matutulog at ang sinagot niya ay 2 a.m. bilang parent ay hindi mo ito hayaan. Sasawayin mo ang bata at patutulugin siya ng maaga. Dahil tayo as parents, tayo ang nagpapakita sa mga bata kung ano yung tama, mali, ano yung dapat lang gawin, ano yung hindi dapat lang gawin. Yan ay kung nabubuhay tayo sa isang mundong naghahari ang common sense at normalcy. Sadly, hindi tayo nabubuhay sa mundong iyon. Nabubuhay tayo sa isang mundo na parang mga Tim Burton characters ang mga nasa paligid natin at sila ang naghahari. Bakit ko inintroduce ang episode na ito sa ganitong paraan? Medyo may nais akong i-share na news at mahirap mag-comment sa news na ito dahil kailangan ko magsagawa ng a bit of censoring to protect the kid's identity and the kid's future. Ano itong news na ito? Sabi dito, boy celebrates birthday in dream gown with parents' support. And kailangan ko nga takpan ang muka ng batang lalaking ito to protect the kid's identity. Kung ang parents ng batang ito, hindi iniisip yon, dito sa The J. Roga Show, we do. And fini-feature lang natin ito dahil gusto nating pakita sa mga Pinoy na nandito na ang woke stuff na usually nakikita lang natin sa mga balita sa West. Alright. So basahin natin tong news na ito. Oh, sorry, na-miss ko yung tanggalin yung pangalan ng bata. My bad. So, buti na lang maliit yung pagkakasulat sa screen, pero kung makikita nyo, rinedact ko halos lahat ng mga pangalan sa news na ito. Okay, sabi dito, Manila, a 7-year-old boy from Pasig recently went viral on social media when he celebrated his birthday wearing a sparkly purple ball gown, shoulder length, wig, and a tiara, all made possible with the support of his parents. And kung mapapansin nyo, buti na lang at least ginagamit nila ang tamang pronouns sa batang ito. They're using male pronouns. Kahit papano, buti na lang. Okay. So the boy, whose name I redacted, would often choose his own outfit, said his parents. Dapat pink coat lang talaga ang ipasot ko sa kanya. Pero gusto talaga niya ng gown. Kaya nagpatahi pa ako nung birthday niya, sabi ng isang parent. Sa mga outfit naman niya, siya talaga ang nag-isip. Kapag nag-shopping kami, siya ang kumukuha ng damit niya na pang babae. Tapos binibigay niya sa daddy niya para bayaran sa counter. She said her son had requested a Roblox-themed party, but with a twist. Oh, Roblox naman pala ang gusto ng anak niya eh. But biglang naisip ng anak niya, may twist. Wow, ano kaya yon? So, 6th birthday niya noon, nag-swimming lang kami sa Subic, tapos napansin niyang walang decoration. So, nangako ang daddy niya na next year, we will throw a party. Kaya ngayong 7th birthday niya, nag-party kami dahil yun ang gusto niya.
kami with the event coordinator. Tapos Roblox themed na ang originally blue ang theme. Pipirma na sana kami ng contract pero sabi niya, ang pangit daw. Tapos pink and purple pala ang gusto. Wow. Gender stereotypes. Dahil sa pink and purple lang ang gusto ay na ibig ba sabihin, dapat na rin magdamit babae ang batang ito. And una, against ang mga leftist sa gender stereotypes. But kung mapapansin nyo, even sa news na ito, the LGBT worldview is centered on gender stereotypes. Okay, so may video of the birthday celebration with friends and nakatanggap ito ng 4 million views on TikTok. POV, healing my inner child. We will support you even in your wish to become a complete girl on your birthday celebration. The clip's caption reads. And ito yung sinasabi ko, parang dahil ba pink at purple ang gustong kulay, girl na yung bata. So scores of comment praised the parents for granting his birthday wish. Sadly, but others criticized them for supposedly concluding that their son is part of the LGBT community, even though he might still be too young. Oh, hindi ko na-miss ko to. Pasensya na, sa aking pag-redact, may mga nami-miss akong pangalan. Anyway, tanggalin ko na nga to. Ano ang nais kong sabihin dito? Una, hindi dahil sa pumili ang bata ay dapat nang konsintihin ito. Gaya nga ng sinabi ko sa intro kanina, kung gusto ng bata ng pizza, palagi ang kainin or ice cream, etc., etc., bilang parent, kailangan ibigyan nyo ng boundary ang bata sa kung anong gusto niya. Kaya nga kayo parents eh. Di ba? As parents, kayo dapat na mas nakakaalam ng kung ano ang tama, ano ang objectively true, at ano yung mga hindi dapat. So, ang sad thing about this, hindi ko na pinakita yung video dahil mahirap i-edit yung video. Pero dun sa video, ay dineclare na ng parents, which is yun din yung sabi sa news, dineclare na ng parents na part ng LGBT community ang anak nila. And dun nga sila na-criticize. Parang bata pa nito, dinideclare nyo na part siya ng LGBT community. And sadly, feeling ko, hindi ko mabasa ang puso ng mga parents na ito. But minsan may mga parents na ginagawang accessory lang ang anak nila to shout to the world ang kanilang pagiging progressive, ang kanilang progressivism. Hindi ko masabi kung ano yung nasa puso ng mga parents na ito, but there are parents who do, na ginagawang accessory lang ang anak nila para i-virtue signal ang kanilang pagiging progressive. And really, as parents, kung magbabasa lang kayo, this is the start of the transition. And buti nga, male pronouns pa yung ginagamit nila. Hindi ako magugulat kung this year, female pronouns na ang gamitin. Pero, would you encourage your son to have a lifestyle na may mataas na threat of, ayokong sabihin yung S-word, pero tatagalugin ko lang, threat na magpatiwakal siya. Dahil sa demographics, sa statistics, itong demographics na ito, kung saan pilit yung sinasali ang anak nyo, has a high threat na magpatiwakal sila, which is sad actually. Would you encourage them on a path to inject their bodies with chemical castrating drugs, yung puberty blockers, maging ang cross-sex hormones? Would you encourage them to a path na eventually they'll mutilate their body through sex reassignment surgery?
That's further down the line. Pero kapag sinimulan nyo ito ang gugustuhin ng bata. You're encouraging them to hate their male body at gustuhin maging female ang kanyang body. And baka mamaya itong parents na ito is na nakita lang sina Charlize Theron or Ben Affleck, itong mga artistang tinatransition ng maaga ang kanilang mga bata. And medyo weird na dineclare na nila kagad na member ng LGBT community ang batang ito. Kung Spider-Man costume ba ang pinili niya, i-declare niyo na ba kagad na member siya ng superhero community? Hindi ba? Hindi naman. Definitely, maaaring may indoctrination involved kaya naisip ng bata ito. Hindi naman maisip ng batang ito out of the blue yung although merong mga tao na bata pa lang ay feeling nila they're of the opposite sex, pero for the most part ay may kinalaman ang upbringing ng batang ito sa kanya. And it has been already debunked sa science that there's no such thing as a gay gene. Kaya sinasabi, there's a research na nagsabi na there's no such thing as a gay gene. And many sa mga na-interview natin sa Sentinel PH, mukhang may something to do sa kanilang childhood ang pag-grow up nila to thinking they're really this label na LGBTQ label ang meron sila. So this is hotly debated, but one thing's for sure, there's no such thing as a gay gene. At malaking factor ang upbringing sa bagay na ito. Meron ngang twin experiments, di ba? May statistics on twins, di ba? Na yung isang twin, which ang twins kasi they have exactly the same DNA. Kaya sila twin, kaya sila lumaki ng magkamuka. So, there have been statistics na may isang twin, isa dun sa twin ay sila ay lumaking same-sex attracted while yung isa lumaking opposite sex attracted. So ito yung sa mga identical twins. So ito yung reason kung bakit medyo counterintuitive na nasa genes ang pagiging LGBT. Also, nagtatakad lang din ako dahil hindi kaya ma-weirdohan ang mga kaibigan ng batang ito, maging ang classmates, kapag makita siyang nakapambabae sa kanyang birthday, which led me to think, I would bet na maaring nag-aaral din ang batang ito sa isang school na maaring may teacher na progressive na tinuturuan siya ng mga ganitong bagay habang bata pa lang. And medyo fortunate lang na ang parents might be into this ideology as well as the teachers. So yun lang ang gusto kong pag-usapan sa The J. Aruga Show. If you think kailangan pa na ma-spread ang mga ganitong klaseng balita, please do subscribe and share The J. Aruga Show podcast sa mga kaibigan nyo. Okay, this has been another episode of The J. Aruga Show. At the end of the day, it will be night. Goodbye. Hi, this is J. Aruga of The J. Aruga Show. If you like what you just saw, please consider subscribing and smash that like button. We'll need all of your help to take back the culture from this ideological colonization of the West. Thank you.